my beloved Boss Mike Cervera. Kaganapan naman ngayon sa China, alam nyo ba? Alam nyo ba? Hindi pa, no? Oh, dito nyo lang malalaman. Nagkakagulo at panay na ang protesta. Bakit? Kasi mga kababayan, marami ring mga nakakaalam na kung ano yung nangyayari sa labas. Na po pwede ring ikatakot nila. Kaya natatakot din yung mga mamamayang ng China. Alam niyo ba na ang mga tao sa China karamihan hindi nakakabalita ng tulad nito, ha? Tulad netong nangyayari ngayong pinagtitibay yung ating relasyon sa Amerika, hindi nila nalalaman. Kaya eto, yung mga nakakaalam, mga kababayan, abay nagpo-protesta. Kita nyo mga kababayan? Nakita nyo ba yan? May ekes yung mukha ni Xi Jinping. Kasi nagagalit na yung mga tao rin doon sa pamamalakad ni Xi Jinping. Dahil nga, siguro kinakabahan sila. Gusto mo makipaggera sa Amerika? Kauunlad lang natin eh. Tapos gusto mo makipag-away tayo? Anong gusto mo? Sakupin ba ang buong mundo? Inuuna mo lang yung alin? Yung mga pinagpupwestuhan ng mga sandatahan mo? Eto na mga kababayan, sabi, Xi Jinping! Palitan na! Tama na! Sabing ganun eh. Ilibing na! Bitayin na! Sabi yata. Pakitranslate kong Hepa Choy sa mga kaibigan nating Filipino-Chinese dyan. Kong Hepa Choy! Pengin Tikoy! Kita nyo, hindi lang yan mga kababayan. Baka akala nyo, yan lang, eto pa. 共产党审判共产党，审判中共代理人，审判中共代理人。 Sabi ito, kininanat to yan! Di pa'y lamatay! Kininanat nga Presidente Brado. Ay, galit na galit sila kay Xi Jinping mga kababayan. 不要防控，要自由；不要防控，要自由；不要领袖，要选票；不要领袖，要选票。 Kita nyo, pinapalo na na sapatos. Xi Jinping, delikado, baka mapalitan na yan. 要维和，要灭共。不要。 Ayan na mga kababayan, eto pa. 一党专政，结束一党专政，还政于民，还政于民。 Sabi rito, Pak Xi Jinping. Minumura na nila mga kababayan. Ayun, nasa ibandang ibaba. Yung pula, sabi rito, Pak Xi Jinping. Kita nyo? Grabe, no, mga kababayan. Nagkakagulo rin sila ron. Dahil nga dyan siguro siyempre natatakot din sila na ang gusto lang din naman ng mga karamihan po, ang gusto ng mga tao doon naman peaceful sila. Ayaw nila ng gulo, ganon. Nababalitaan nila siguro yung nangyayaring ginagawa ng administrasyon ni Xi Jinping. Kaya yun. 言论自由，言论自由；新闻自由，新闻自由；财产公正，财产公正。 Galit na galit. Oo. Parang sinasabi nila, ikulong si Xi Jinping. Itigil na. Ang CPP. Parang ganun eh. Tigil na. Kailangan natin ng demokrasyang pamumuno. Makibaka. Makikalabaw. Makikambing. Ulat ng vlogger. Lahat sinabi na. Lahat sinabi na. Bambina? Lahat sinabi na, Eto na. 官员开始，从官员开
ganun sa, saan? Amerika tuloy. Sa China. Pwede ng protesta. Noon, bawal yan, mga kababayan. Oo. Dahil yung mga namumuno dyan, sigurado may pagkakalagyan. Ganun ho eh. Oo. Ganun ang patakaran sa China eh. Kaya nakita nyo mga kababayan, wala sila, sunod lang. Trabaho lang ng trabaho. Diba mga komunista ganon? Trabaho ka lang ng trabaho. Pero alam nyo mga kababayan, yung kanilang patakaran iba na mula noong panahon pa ng dinosaur. Diba? Iba na. Sinasabi lang nila na sila'y komunista pero yung kagawian nila mga kababayan malayo na eh. Mukhang yung kultura ng pagiging komunista nandoon pa rin pero yung mga patakaran naiiba na. Opo. Bakit kanyo? Marami nang mayayamang inchik sa China eh. Opo sa mga hindi nakakapunta, kwento ko lang. Maraming bawal dyan. Walang YouTube, walang TikTok, walang Google. Lahat ng mga platform na yan. Walang Facebook, walang Instagram. Marami yung walang social media platform na maaaring makabalita yung mga tao ron. Tignan ninyo, nakakasingit lang na nakikibalita sa ibang bansa. Kaya nalalaman nila kung ano yung nangyayari na ikinakatakot din nila. Dahil nga mga kababayan, baka sa kakaangat lang nila at kakayaman lang ng bansa nila, biglang maghirap uli kung sakaling may digmaan. Kaya nga, mga kababayan, si Xi Jinping, takot din yan. Isusugal niya ba yung kakaangat lang nila? Gusto niya ni Xi Jinping na bumagsak sila? Kung bagsakan sila ng mga bomba, diba mga kababayan? Iyari sila. Tingnan nyo to, pasok. Matapos isiwalat ng Amerika ang tinatawag na US Task Force Ayungin, ikinukonsidera naman ng Pilipinas ngayon ang posibleng paglagay pa ng iba pang mga sundalo ng Amerika on standby mode para sa iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Yan, dapat lang dahil hindi naman natin kaya aminin nyo. Hindi naman natin kaya talaga eh. Kaya ba na natin? Hindi. Bakit? Kung hindi ba naman nagkaroon ng mga kurakot ng mga presidente mula kay Digong di ba? Mula kay Digong hanggang kay Cory. Nangurakot sila na nangurakot. Noong panahon ni Pangulong Bongbong, gumagawa na tayo ng mga sarili nating sandata Kaya yung mga inchik nun, alam nyo, ito, kwento ko, totoo. Yung mga inchik nun dito sa atin nagtatrabaho. Tukdulan na namumulot sila noon ng mga basura lang. Pero ngayon, nag-iba. Kita nyo? Bakit? Dahil napalitan tayo ng mga presidente na hindi naman inisip yung ating bansa. Iniisip lang nila yung pansarili nila. Kaya ano nangyari? Naghirap ang Pilipinas. Noon, ang mga inchik ang nagpapadala ng pera sa China para sa pamilya nila. Ngayon, tayo na ang nangangatulong sa bansa nila. Ganon ang epekto ng pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ama, diba? Kung hindi nyo lang tinanggal at pinagpatuloy lang sana ni Apo ang pamumuno, nako, hindi tayo nabubuli ngayon. Alam nyo yan, diba? Takot na takot ang China nun. Kita nyo? Nung nawala, napabayaan yung ating mga isla. Sinakop ng banyagang China at inari na nila. Kahit alam naman nila na hindi nila kanila. Kung sa ambasador ng Pilipinas sa Amerika, ikinukonsidera ng Department of National Defense ang nasabing mga opsyon sa kasalukuyan. Dagdag pa ni Ambassador Jose Manuel Beb Romualdez, ang paggawa ng nasabing task force ay bahagi ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense. Palabas lang yan, Palabas lang yan mga kababayan, pero ang totoo dyan talagang pinoporma na ni Pangulong Bongbong Marcos ang depensa para huwag kayong babasta-basta, China. Maraming Amerikano dito nakapaligid sa aming bansa. Mahal na mahal kami ng Amerika, pero huwag kayong mag-alala. Mahal na mahal naman kayo ni Digong na pilantod. Di ba't nagpatayo pa ng eskwelahan sa inyo? Nakapangalan sa nanay niya.
Yun, mga kababayan. O, tuloy. Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, kaya walang dapat ireklamo ang China dahil ang ginagawa ng Pilipinas at Amerika ay lehitimo bilang magkaalyadong bansa sa Correct! Meron tayong kalyado pa siya eh. Lihiti mo yan. Kaya huwag kayong magre-reklamo. Pambihira naman. Pis-pis na tayo. Gusto nyo kasi gulo ng gulo, parang si Digong eh. Ayaw nyo tumigil eh. Ano, bigay nyo na, balik nyo na yung isla namin. Para tapos na tayo, iwan nyo na rin yung mga barko nyo. Iwan nyo na rin yung mga kagamitan nyo. Oh, edi, minahal pa kayo ng Pilipino. Tama? Ano? Kung iwan nila lahat yung kagamitan nila, yung dinevelop nilang isla dyan sa West Philippine Sea, nandoon yung napakarami nilang barko. Kamigay nyo sa amin, mamahal namin kayo. Diba? Oh, malupit. Oh, tuloy. Ayon ba kayo mga kabayan sa mga hakbang na tinatahak ng Pilipinas at Amerika sa iba? Oh, payag ba kayo? Payag ba kayo sa tinatahak ngayon at pagkakasundo ng Amerika at ang Pilipinas? Ako siguro papayag para hindi tayo binubuli-buli lang ng ganun-ganun lang. Hindi tayo aapihin. Oo. Kasi alam nyo mga kababayan, lumiliit ang pagtingin ng ibang mga bansa, ibang lahi, sa ating mga Pilipino, kapag nakikita nila wala tayong ginagawa na kaparaanan sa ginagawa ng China sa ating mga Pilipino, no? Kaya ako, payag na ako! Oh, diba? Ang balita naman, matapos ang ginagawang provokasyon ng China at Russia, panahon na para baguhin at pagbutihin pa ng Amerika ang kanilang nuclear deterrence strategy. Inihayag ng US Department of Defense na sinusubukan ng iba pang mga bansa na mayroong nuclear ang kakayahan at seguridad ng Amerika at mga kaalyado nito. Kaya na... naku ito, kampi-kampi talaga to. Hindi basta-basta yan. Kung kaya niyong isugal ang inyong, ang inyong pagkakaunlad na bansa, paano? Kami, nag-uumpisa pa lang umunlad. Kayo, kapag kayo luloko-loko, hindi lang naman kami makakaaway yung Hindi lang ang Pilipinas ang makakaaway ng China eh. Nandyan ang Japan, nandyan ang South Korea, nandyan ang Amerika, Australia, Canada, at marami pang iba. Maaari pa rin kumampi ang Vietnam, Indonesia, Singapore, kahit kalahi nyo sila. Isama nyo pa yung Taiwan, kahit iisa lang kayo ng itsura, magiging kakampi ng Pilipinas yan. Tama, di ba? Tama? Tama? Oh, tuloy. Pagpasyahan ng US Department of Defense at National Nuclear Security Administration na punan ang anumang mga kakulangan o puwang sa mga kapabilidad ng Amerika Ngayon, ikokonsidera ng Amerika ang paglunsad ng mga B-61-13 Gravity bomb gamit ang mga eroplanong mandirigma ng Amerika at ang pagkakaroon ng mga nuclear weapons sa Ohio-class submarines ng Amerika. Kita nyo kaya kinakabahan sila mga kababayan eh. Oo, kinakabahan ng China. Siguro ni Xi Jinping latag na. Kaya tuloy yung mga tao sa China nagkakagulo na rin eh. Siyempre, sino pa may gusto? Yung iba dyan nakakaunawa rin naman. Masyado kang sakim, Xi Jinping. Punadamot, mga kababayan. Sabi rito, masyado kang sakim, Xi Jinping. Hindi atin yan. Bakit mo inaangkin? Anong pinaghahandaan mo? Ang gusto mo ba'y mabura? Si Mao Zedong? Di ba, mga kababayan? Gusto yatang mabura yung record ni Mao Zedong ba? Kaya nagkakaganon yan, itigil na, sabi rito, and CCP. Ayan, mga kababayan, China Democracy. Utik na yan. Yan na yung sinisigaw ng mga intik na yun doon. Bakit? Alam nyo naman ng Amerika, parang ahas din kumilos. Akala mo na wala dyan, pero gumagapang na yan. Bigla na lang manunuklaw yan. At magugulat na lang kayo. Pinapagsakan na kayo ng mga bombang gano'n. Parang ginawa noon sa Japan. Diba? Eto na. Tuloy natin to.
Gravity bomb ay ang pinakabagong bersyon ng B-61 nuclear bomb ng Amerika. Bakit ito ang tinatawag na pinakamalakas na nuclear bomb sa arsenal ng Amerika? Nako, yan na pala yung pinakamalakas. Oo, ibang ano na po yung iba ba? Oo, nasa demokrasya tayong bansa, plabili na. Huwag mo kong takutin, pupunta pa naman kami ng makmak doon. Tuloy. 1 times na mas malakas ito kaysa ibinagsak na atomic bomb ng Amerika sa Hiroshima taong Alak ka, mas malakas pa pala to. Grabe mga kababayan, oo, na-develop na ng husto yung mga bomba ng Amerika kaya kinakabahan na sila. Kaya yung mga Pilipino talo, yung mga inchik sa China, alangan naman na ibang lahi, ay eto na, nagwawala na sila. 1945, ito yung halimbawa ng 16 kilotons kung saan ang nangyari sa Hiroshima. Ito naman yung 50 kilotons na pinsan na kayang idulot ng dating B-61-12 nuclear bomb ng US. At ito naman ngayon ang pinsalang pwedeng gawin ng B-61-13 na merong puwersang 360 kilotons. Ang Kung pwedeng 3 beses na doble. Kung ano yung bomba na inilapag noon, ibinagsak sa Japan noong ikalawang digmaan, mga kababayan, Evangeline Camilosa, Leonora Brown, Juliet, yari sila. Kung ilan yung ibagsak na ganong bomba sa China, di ubos silang lahat, Di bali na, basta ang mamatay pag nagkaroon ng digmaan, yung kampon lang ni Digong, okay na yan. Baka pwede, Baka pwede yung mga kakampi ni Digong, mga pro-China dyan, pumunta na kayo ron. Para pag binagsakan ng bomba, yung China ng Amerika, kasama na kayo. Ganon. At doon kayo magbablog. Sige nga, mag-vlog nga kayo ron. Kung obra, nako, bawal. Bawal mag-vlog doon ng dahil hindi kayo makakagamit ng YouTube. Aloy. B-61-13 ay kayang ilunsa ng mga eroplano mandirigma ng Amerika tulad ng F-15E, F-35, B-21 Raider at ng B-52 long-range bomber ng Alayan na mga kababayan, Grabe, Ipinakita na talaga yung Ipinakita na talaga yung mga bagsik ng pandigma ng Amerika. O di gayahin naman natin yung mga DDS, Gayahin natin yung style nila. Pinagmamalaki yung rally ng iglesia dahil hindi nila kayang gumawa ng ganong rally. Tayo naman, tayo mga Pilipino, hindi naman natin kaya at wala tayo ng mga ganyan. Kaya ang gagawin natin, mga kababayan, ipagmalaki natin to! China, palag ka? Palag na! Pero alam nyo, mas maganda pa rin na maging tahimik ang mundo. Kasi ang pangit, wala talaga naman. Totoo, Walang mananalo sa digmaan. Lahat talo. Kailanman, walang naging magandang resulta ang digmaan, pandaigdig. Kita nyo lahat, mga kababayan, naghirap. Yung mga matatanda, nahirapan. Mga bata, kawawa. Diba? Maaari siguro tayo rito, handa na. Pero yung mga bata, yung mga matatanda, kawawa naman, US Air Force. Dahil sa ginawang adjustment ng Amerika, nitong ika-21 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, sa isang nakakagulat na pahayag, China nagpakita ng takot. Nakiusap ang Ayan na, nagpakita na ng takot! Ano sabi? Nagpakita na ng takot, mga kababayan. Ayan na. Takot na sila Amerika, nitong ika-21 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, sa isang nakakagulat na pahayag, China nagpakita ng takot. Nagpakita na ng takot! Takrot kayo, gayam ka. Yan ang sinasabi ko Usap ang China sa Amerika na bawasan o wakasan na ng Amerika ang kanilang nuclear weapon. Paano naman babawasan o tatanggalin ng Amerika ang mga nuclear weapon nito kung ang Russia at China pati North Korea ay dinodoble nito ang kanilang mga armas sa nuklear? Nako, yan na nga. Kita nyo, ang gulang biruin nyo makikipag-usap, magmamakaawa na bawasan na yung kanilang mga armas, tapos sila tuloy-tuloy ang paggawa. Diba? Paano naman tayo niyan? Talaga itong China, mga kabayan. 美方官员的有关表态 ito na mga kababayan Ano sabi? Talaga itong China, mga kabayan.
Usap ang China sa Amerika na bawasan o wakasan na ng Amerika ang kanilang nuclear weapon. Paano naman babawasan o tatanggalin ng Amerika ang mga nuclear weapon nito kung ang Russia at China pati North Korea ay dinodoble nito ang kanilang mga armas sa nuklear? Patawa talaga itong China mga kabayan. Talagang patawa. Tuloy. Arnold Tulfo, thank you naman. 美方官员的有关表态，反映出 Pakitranslate na lang ha, dahil hindi ko na maintindihan. 美国追求霸权、谋求绝对战略优势的陈旧思维。美方近年来持续升级三位一体的核力量， Parang malungkot nalulungkot. Parang sinasabi delikado kami kapag kami nakidigma sa inyo, kaya bawasan nyo naman yung inyong mga kagamitan. Para parehas tayo, magbawas kayo, magparami kami. Ito na. 提升核武器在国家安全政策中的作用，与盟国强化核共享与延伸威慑安排，推进中导、反导的前沿部署。 Ano pinagsasabi? Ay, Evangeline Camilosa, pakitranslate. Hindi ko na maintindihan eh. 严重破坏全球的战略平衡与稳定，加剧了军事竞争与对抗，抬高了核风险。美方应切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅实质削减核武器，为最终实现全面彻底核裁 Hindi ko na naintindihan. Basta natatakot sila. Yun lang naintindihan natin mga kababayan. Isang nakakagulat na pahayag, China nagpakita ng takot. Nakiusap ang China sa Amerika na bawasan o wakasan na ng Amerika ang kanilang nuclear weapon. Paano? Yun, nagmakaawa. Nakiusap. Nabawasan na yung kanilang nuclear weapon ng Amerika. Yun na yun. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.